Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Posibleng lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng 6 hanggang 6.5% sa ikatlong quarter ng taon. Ito ay ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Inihayag ng ekonomista na nakatulong sa paglago ng ekonomiya ang seasonal increase sa importasyon, manufacturing at iba pang production activities bilang paghahanda sa mas mataas na demand ngayong holiday season. Gayunpaman, sinabi ni Ricafort na ang offsetting risk factors ay kinabibilangan ng mga bagyo at La Nina na maaaring maging sanhi ng ilang disruption sa business at iba pang economic activities. Ang ekonomiya ng bansa ay lumago ng 6.3% sa ikalawang quarter ng taon. Ang third quarter gross domestic product growth data ay ilalabas ng Philippine Statistics Authority o PSA sa unang linggo ng Nobyembre. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bibigyang pansin ng Department of Agriculture o DA ang paghikayat sa mga mamumuhunan upang mapalakas ang sektor ng abaka, kawayan, mangga at seaweed na lilikha ng mga trabaho. Ayon kay DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang naturang mga sektor ay mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa at sa paglikha ng mga trabaho. Ito aniyang dahilan kung kaya nais ng pamahalaan na patatagin ang pakikipag-ugnayan at pakikipagkolaborasyon ng Pilipinas sa Food and Agriculture Organization o FAO. Idinagdag ng kalihim na nagpakita ng interes ang mga potensyal na partner ng Pilipinas na maaaring makatuwang nito sa kanilang mga isusulong na hakbang. Ito'y matapos makipagpulong si Secretary Tiu Laurel kay Dr. Chu Dong-yu, Director General ng FAO, upang mapalakas ang posibleng kolaborasyon nila dito, partikular na sa agricultural development at food security. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, na kumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang 72.091 billion pesos na halaga ng smuggled goods ngayong taon na higitan ng level na naitala para sa buong taon ng 2023 at isang bagong record para sa ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ng BOC na ngayong Oktubre ay nakakumpiska ito ng 3.09 billion pesos na smuggled goods, kabilang ang 2.3 billion pesos na halaga ng iba't ibang commodities, 22.3 million pesos na halaga ng sigarilyo, at 420 million peso vessel na may lulang smuggled petroleum products. Iniulat din ng BOC ang 42.16 million pesos na halaga ng illegal drugs na naharang sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at 323 million pesos na halaga ng smuggled na mga sako ng bigas. Dahil dito, mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon ay umabot na sa 72.091 billion pesos ang halaga ng smuggled goods na nakumpiska ng BOC, tumaas mula sa 43.29 billion pesos na naitala sa buong taon ng 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.